Hi guys! Konnichiwa! So welcome back to my channel. This is Japanese Language Vocabulary Series and today is another word of the day. So ngayong araw na ito ay pag-usapan naman natin kung ano ang pwede nating pamalit sa salitang tabita ato or tabite kara. So kung mapapansin nyo po, ang tabita ato at tabite kara ay dalawang pinagtugtong na words. So ang tabita, unahin na muna natin ang tabita ato. So ang tabita ay galing po sa verb na tabiru at kinonjugate into plain past, kaya naging tabita at dinugtungan ng ato which means after. Kaya kapag pinagsama nyo ang dalawang salitang yan na tabita ato, ang kahulugan nito ay after eating. So dako naman tayo sa tabite kara. So ang tabite kara po, ang tabite ay galing din po sa salitang tabiru, sa verb na tabiru at kinonjugate into te form, kaya naging tabite at dinugtungan ng kara which means after. Kaya kung idudugtong nyo ang dalawang salitang yan na tabite kara, ang kahulugan nito ay after eating. So ngayon ay hindi ba sumagi sa isip nyo kung meron bang ibang salita na pwede nating gamitin pamalit dyan? So kung curious kayo at gusto nyo pong malaman, ay tapusin nyo po ang video ito. So ituturo ko sa inyo ngayon kung ano nga ba ang pwede nating pamalit sa salitang tabita ato at tabite kara which means after eating. So kung nasubukan nyo po na pumunta sa hospital sa Japan at magpa-check up ng iyong nararamdaman, ay may ibibigay rin po na resita po ang mga doktor doon. So kapag binigyan na po kayo ng reseta ng doktor, ay tatanungin nyo kung kailan ba ito dapat inumin. So halimbawa, iinumin ito pagkatapos mong kumain, or iinumin mo ito na bago ka kumain, or iinumin mo ito in between meals. So paano ba? Ano ba ang gagamitin natin kung itatanong natin yan sa isya or sa doktor na ating pinapacheck upan? So sasabihin mo ba na kunukusuriwa tabite kara numimas ka? So yan pwede nyo pong gamitin. Or kunukusuriwa tabita ato ni numimas ka? So yan pwede nyo pong gamitin yan. Pero may isa pa po na kadalasang ginagamit sa pagtatanong kung kailan nga ba iinumin ang gamot na nireseta sa inyo. So ito po ang ituturo ko sa inyo. So ang gagamitin dyan ay shoku go. So ang shoku is meal or to eat, at ang go ay katumbas ng ato which is after. Kaya ang gagamitin natin dyan ay shoku go. So kunukusuriwa shoku go ni numimas ka? So ang shokugo is after eating. So ang ibig sabihin yan ay itong gamot na ito ay iinumin ko ba ito after kung kumain? O yan po ang pwede nyong gamitin kapag tatanungin nyo po ang doktor kung kailan nyo iinumin ang gamot na nireseta sa inyo. So tandaan po na ang gagamitin nyo po sa pagtanong kung kailan nyo iinumin ang gamot, or kung ang ibig nyo bang sabihin ay iinumin nyo ito after mong kumain, ang gagamitin po dyan ay shokugo. So hindi naman po mali na gamitin nyo ang tabita ato or tabite kara. Kaya nga lang po ang kadalasan pong ginagamit sa mga hospital doon at ng mga doktor at mga pharmacist, ang ginagamit nila dyan ay shokugo. So after eating. So kapag sinabi na shokugo, so iinumin nyo ang gamot nyo after nyong kumain. So pagkatapos nyong kumain, ay iinom kayo ng gamot na nireseta sa inyo. Kung shokugo ang sasabihin sa inyo. So sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito at magamit nyo kung sakali man na pupunta kayo sa hospital or magtatanong kayo sa pharmacist kung kailan ba pwedeng inumin ang gamot na ito, kung after eating ba. Kaya shokugo. So tandaan nyo po ang salitang shokugo dahil baka ay marinig nyo yan at
kapag narinig na nyo yan, ang salitang Shokugo ay hindi na magiging bago sa inyong pandinig at maiintindihan nyo kung ano nga ba ang ibig sabihin ng doktor o ng pharmacist na sa salitang kanyang ginamit. Kaya, Shokugo po ay after eating. So, yun lamang po at sana po ay nakatulong sa inyo ang video ito. Maraming salamat po sa panunood. See you on my next video. Bye!